natin is sovereign, makapangyarihan siyang Diyos. And we will worship Him. At maging excited tayo na purihin ang ating God. Ang prayer natin, Lord, as we worship You today, maramdaman namin ang pagkilos Mo, yung message Mo para sa amin. At napakasaya na maramdaman na ang kanyang pagyakap, ang pagkilos ng God, ang siyang babalot sa lugar na to. Are you excited? Amen. Purihin natin ang God. Ang sabi sa awit 105, dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan ang kahangaangang mga gawa niya. Dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kangahangan niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. As we worship today, maging excited tayo, i-anticipate natin ang pagkilos ng God. As we worship, we remember yung mga ginawa ng Panginoon sa atin na magaganda. Mabuti ay yung protection niya, yung covering niya, yung pagmamahal na lagi niyang ibinibigay sa atin. Dahil alam natin ang God natin ay nandyan, nakayakap sa atin. Siya yung wings na nagko-cover sa atin. Kaya let us worship our beautiful God. Purihin natin siya. Lord, nais ka namin na makaliin. Habang kami bumubuka ng aming mga labi, nagsasamit ng mga papuri, nagtataas ng kamay, nawa ang iyong presensya ang aming maramdaman. Hallelujah. Yes, so Lord. Hallelujah. Mananatili
Sinasambakan namin at pinapupurihan. Hallelujah! Ang mga palakpak namin sa iyo namin inaalay. Ang mga papuri namin, ang mga boses namin, ang buong buhay namin, Lord. Sa iyo namin ibinibigay. Nais namin, Panginoon, na ikaw ay makanig ngayong oras na ito. Hallelujah! Ang iyong banal na pagkilos, ang iyong banal na presensya, ang siyang bumalot sa lugar na ito. Panginoon, alam namin, batid namin, Panginoon, ang iyong pagkilos ay naandyan. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong pagyakap, yung presensya mo. Mananatili kami doon, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Lord. Sa iyo lamang namin lahat ito'y binibigay. And all, lahat na meron kami, Panginoon. Sa iyo namin ito, Lord, iminaalay. Hallelujah. Ang iyong kagandahan, wino-worship ka namin sa iyong beauty. Sa iyong beauty. Wino-worship ka namin hindi lamang dahil sa mga kagandahang, mga blessings na binibigay mo sa amin, but God, we are worshiping you. Dahil ikaw yung tunay na Diyos na buhay at totoo. Sovereign and powerful, majestic. Ikaw yun, God. Ikaw yun, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pupurihin ka namin hanggang kami merong lakas sa tinig, Lord. Hallelujah. Mananatili kami sa iyong lilim, sa iyong presensya, O God. Salamat, Panginoon. We welcome your presence in this place right now. Be glorified, be lifted up high. In the name of Jesus, amen. Good morning po sa ating lahat. Yan, kita na natin ang mga ngiti ng ating mga kapatiran. Kumustahin po muna natin sila at batiin. Good morning. Sabihin nyo, I love you with the love of the Lord. Malaman mo na ikaw ako
ikaw at ako ay mahal ni Kristo at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Amen. Dahil tayo ay under His covering, under His grace and love, kaya ang biyaya ng God sa atin ay sapat na at higit pa. Hallelujah! Purihin ang ating God. Praise you, O Lord. Pagpulis na nyo. Mga ngamba sa kawalan pagpapalabon, nagdaan di matatakot sa pangalan, pagkat naiiyak ka palagi, di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo, iyak at tubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Hallelujah! Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking masarap, di magkukulang sa pagkat at higit pa. Biyaya mo'y sakala at umaabang sa pagkat at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na lang mahilig dapat katingin sa pagkat, ika'y sapat na at higit pa. Biyaya ng Panginoon ay laging nandyan. Di mangangamba sa kawalan pagpapalabon, laging naan di matatakot sa pagkat, pagkat naiiyak ka palagi, di matitinag sa Hallelujah! Nandiyan lagi ang Panginoon natin. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Kapag-mabuti mo! Ikaw ay mabuti! Hallelujah! Ikaw ang aking pasal, di matutulan sa pagkat at higit pa. Biyaya mo'y sakala at umaapang sa pagkat at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Salamat Panginoon sa iyong mga biyaya. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Hallelujah! Ikaw, O Diyos, ay laging tapat. Ang biyaya mo ay umaapaw. Salamat, Panginoon, sa proteksyon, sa pag-provide, sa pag-ibig mo sa amin. Lagi may pinapakita na ikaw ay laging on time. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah! Sapat na sa lahat kong pangangailangan, Hallelujah! Wala na nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na sa lahat
Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Lagi may pinapakita na ang pag-ibig mo ay wagas. Ikaw ay laging nandiyan. Nagpo-provide. Nagyayakap sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kaya walang hanggang papuri at pasasalamat. Hanggang kami may lakas, hanggang kami may tinig, hanggang kaya namin tumayo, magpupuri kami sa iyo. Purihin ka! Purihin ka! Hallelujah! Hallelujah! Napakadakila mo. Napakadakila mo, Panginoon. Hallelujah! Walang hanggang papuri sa iyo. I-worship namin. Iaalay namin ito sa iyo. Jesus, sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at pagdakila. Hallelujah! Hallelujah! Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Walang hanggang,
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. During the Great Depression sa US, nangyari po ito noong 1929 to 39, isang lalaking nagangalang Ira Yates ang nagmamay-ari ng Sheep Ranch. Si Mr. Yates, hindi na siya makabayad doon sa mga pagkakautang niya dahil nga merong tagutom sa US noong mga panahon na yon. Iilan na lang yung kanyang mga ipon, pinapakain pa niya yung kanyang mga alaga. Tapos, pati ang kanyang pamilya, hindi na niya mapakain. Day after day, hirap na hirap siya, nag-iisip siya, saan siya kukuha ng pera. Then, isang araw, merong dumating na seismographic crew. At sabi, meron daw nagbalita sa kanila na malamang merong oil doon sa ilalim ng kanyang lupa na nabili. At nag-ask sila ng permission para mag-drill at maghanap ng oil doon sa lupa niya. So pumayag siya. Sabi nung mga naghahanap ng oil, maghahati tayo doon sa makukuha natin na mga langis. Nung makapaghukay na ng 1,115 feet, naka-struck sila ng huge oil reserve. At yung unang-unang balon na nahukay nila, nakakuha sila ng 80,000 barrels a day. Marami pang mga wells ang pagkatapos nung nauna na yon na nakuha nila at nahukay nila. And 30 years after ng kanilang discovery na merong oil dun sa lupa ni Mr. Yates, hanggang after ng 30 years, nakakuha pa sila for each well ng 125,000 barrels of oil a day. Mr. Yates owns it all. At nagtayo siya ng Giant Yates Oil Field. That day, nung akala niya ang hirap-hirap niya, nung akala niya wala na siyang kapera-pera at wala na siyang pwedeng pambili ng pagkain at makukuha na ng bangko yung kanyang lupa, that day, mayaman pala siya nang hindi niya nalalaman. Isang multi-millionaire living in poverty ng napakadaming mga araw. Ang problema, hindi po kasi niya alam na merong oil doon sa ilalim ng lupa niya. Hindi niya alam na mayaman pala yung nabili niya na lupa. Mga kapatid, ang daming mga Christians today ang namumuhay sa spiritual poverty. Di alam na meron silang angking lakas, meron silang angking yaman, galing, talino, na nananahan dito. Mga kapatid, sabi ng Word of God, merong something great, something exceptional, something awesome that lies within each believing Christian. Meron kang kapangyarihan na nasa sayo. Meron kang yaman, meron kang lakas, meron kang talino, meron kang kakaibang kapangyarihan within you. Dahil nasa iyo ang Holy Spirit. At tanging ang Holy Spirit ang pwedeng gumawa niyan. Sa oras na ito, pag-aaralan po natin ang divine portrait ng Holy Spirit. Ia-unveil natin sino ba ang Holy Spirit sa buhay ng kanyang mga anak. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating basahin ng malakas ang John 14:16 to 18. I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. He is the Holy Spirit who lives into all truth. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him.
does not recognize him, but you know him because he lives with you now and later will be in you. No, I will not abandon you as orphans. I will come to you. Pag-aralan natin ang divine portrait ng Holy Spirit. Let us pray. Heavenly Father, bigyan mo kami ng katalinuhan, buksan mo ang aming mga puso at iisipan, at sa aming pag-aaralan ng iyong banal na salita. Dalangin namin, O Diyos, ikaw pa rin ang patuloy na mag-glorify at makilala namin ang third person ng Trinity na walang iba, kundi ang Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen. Marami pong mga believers sa panahon natin ngayon ang katulad lamang ng mga believers sa Acts 19. Si Paul po, nung panahon na yon, galing siya sa Corinth, tapos nagpunta siya sa Ephesus. Nakakita siya doon ng mga Christians. Nang tanungin niya, yung mga Christians na nandoon, sabi niya, meron ba kayong knowledge sa Holy Spirit? Kilala niyo ba ang Holy Spirit? At kumikilos ba sa buhay ninyo ang Holy Spirit? Ang sagot ng mga Kristiyano doon sa Ephesus, hindi po namin ganong kilala ang Holy Spirit. Sayang. Marami sa ating mga Christians ang di nakakilala sa Holy Spirit. Napakababaw ng mga Christians na limited lang yung knowledge at experience about the Holy Spirit, kung ang Holy Spirit ang pag-uusapan. Ang katotohanan po, ang Bible po ay punong-puno ng teachings, punong-puno ng lessons about the Holy Spirit. Ang Old Testament pa lang, nag-mention na siya ng Holy Spirit, ng pangalan ng Holy Spirit about 90 different times. At sa New Testament, binabanggit ang Holy Spirit ng 260 times. Kaya po hindi dapat natin neglect ang Holy Spirit. Kasi ang Bible po ay punong-puno ng lesson, ng word ng Panginoon na nagbabanggit sa Holy Spirit. From Genesis to Revelation, binabanggit ang Holy Spirit. Sa Genesis 1:2, sa first chapter of the Bible, verse 2, ang sabi doon, the Spirit of God was hovering towards the surface of the waters. Hanggang sa Revelation 22, sa last chapter ng Bible, sabi doon, verse 17, the Spirit and the bride says, come. At lahat ng in-between sa mga verses na yon, binabanggit ang Holy Spirit. Ang dami-dami po nating pagpipilian. Kung passage o text sa isang sermon about Holy Spirit, ang pwede nating pag-usapan. Pero, sa palagay ko po, ang pinakamaganda ng gawing text sa isang sermon, kapag Holy Spirit ang pag-uusapan, ay yung mismong sinabi ni Jesus Christ about the Holy Spirit. Straight from the mouth of Jesus Christ, the second person sa Trinity ang nagsasalita at ipinapakilala niya ang Holy Spirit, ang third person of the Trinity. Sabi sa John 14:16, yung ating pong passage na binasa kanina, and I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. Yung earthly fellowship po ni Jesus Christ ay malapit nang matapos doon sa kanyang mga alagad. Malapit na siyang umakyat sa langit. Malapit nang hindi sila magkita-kita. Nagulat yung mga alagad. Pero sabi ni Jesus Christ, huwag kayong matakot. Kasi aalis ako, pero hindi kayo dapat matakot, hindi kayo dapat mag-alala kasi merong another advocate na darating. Ang ibig sabihin po ng advocate sa Tagalog ay magtatanggol, magtataguyod, susuporta o magsusulong. Isang advocate ang ipinangako. Ang word na advocate po sa Greek ay parakletos. At sa English, sinabi doon na siya ay advocate. Ang meaning na ang ibig sabihin ng parakletos ay called to one's aid. Parakletos means one called alongside. Tinawag para makasama. Tinawag para laging kasama. Para saan? Para magpalakas, para sa protection, para sa counsel.
Parakletos po ay sa English ay ginawang advocate para magtanggol, magtaguyod, susuporta o magsusulong. New King James Version, ginamit po yung word na yon na advocate na helper. At sa The Living Bible, yun po ay comforter. So 1 John 2:1, si Jesus, sabi niya dito, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ. Ang sabi ni John, si Jesus Christ ang the one who is truly righteous, ang inyong advocate. Kapag ikaw ay Kristiyano, si Jesus Christ ang advocate mo. Kaya lang, kung si Jesus Christ ay advocate natin at clear ng scriptures na sinasabi yon, bakit sa verse 17 ng John 14, ang sabi doon, He is the Holy Spirit who leads into all truth. Pati ang Holy Spirit, advocate din. Kung si Jesus Christ ay advocate, parakletos, then ang Holy Spirit ay parakletos din, bakit dalawa? Bakit pareho sila? Yung word po na another doon sa ating passage, sa verse natin, sa verse 16, in Greek po, merong two words para sa English. Kapag po yung word na another sa English ginamit natin, meron siyang iba't ibang ibig sabihin. Sa Greek, dalawang word po for the word another. Yung una, heteros, meaning another of a different kind. For example, meron akong damit, dahil hindi bagay sa akin, iyon na, sasabihin ko, sa'yo na to, bibili na lang ako ng another of a different kind. Bibili na lang ako ng heteros, isang damit na ibang pagkakatahi, ibang design. Ibang damit, yung hindi ganito. Yun po yung word na another kapag heteros sa Greek ang ginamit. Pero po, dito sa ating verse 16, yung word na another, in Greek ay alion, meaning another of the same kind. Hindi po siya heteros na another of a different kind. Gagamitin natin yung alion sa example na itong damit ko, bagay sa akin, pero alam ko, babagay din to sa'yo. Iyon na, kasi bibili ako ng alion. Another of the same kind. Bibili ako ng damit na ganito din ang design. Si Jesus po ay ating comforter. Maliwanag ang Bible. Ang Holy Spirit was another comforter. Alion, another of the same kind. Isa pang comforter, isa pang God, isa pang helper na katulad din niya. Alion parakleton, another of the same kind. Dapat po matutunan natin na ito ay pareho ni Jesus Christ. Ang Holy Spirit ay pareho ni Jesus Christ. Another of the same kind. Ang advocate na God, na si Jesus Christ, ay advocate din na Holy Spirit. Ibig sabihin, kung ang Holy Spirit ay advocate na katulad ni Jesus Christ, then ang Holy Spirit ay God. Helper, ang Holy Spirit na omnipotent din. Ang Holy Spirit ay comforter na omnipresent din. Tingnan po natin ang iba't ibang facts about the Holy Spirit. Throughout the centuries, ang daming mga debate, ang daming mga misunderstandings kung ang pag-uusapan po ay ang person and work of the Holy Spirit. Iniisip kasi ng iba na ang Holy Spirit ay isang isang bagay, isang impersonal being, isang divine force lamang. Mali po silang lahat. Ang Holy Spirit is a person. Ang sabi sa Luke 1:35, and I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. Ang ginamit na pronoun ay who. Sa passage po na ang Holy Spirit na ito ay sinatawag na isang person. Ang third person sa Trinity. Kung paano ang God ay God the Father,
ganun din ang God the Son, at ganun din ang Holy Spirit. Isang person, meaning, ang gusto ng Holy Spirit ay magkaroon ng relationship sa kanyang mga anak. Ang gusto ng Holy Spirit, manirahan siya sa buhay natin at siya ang maging una. Ang gusto ng Holy Spirit, buong-buo tayo na ialay natin ang buhay natin para sa Kanya. At siya ang maghari sa atin. Siya po ay isang person. Kaya iwasan po natin na kapag sinasabi natin ang tungkol sa Holy Spirit, ay gagawin natin siya na para lamang isang force, para lamang siyang isang bagay. Pangalawa, makikita natin ang katotohanan na ang Holy Spirit ay forerunner ni Jesus Christ. Nang ipanganak si Jesus Christ, ang sabi sa Luke 1:35, the Spirit is His forerunner. Nang ibaptize si Jesus Christ, the Spirit bears witness. Sa Luke 3:21-25. Nang si Jesus Christ ay itempt doon sa wilderness, nung itempt siya ng kaaway, the Spirit leads him up. Ito po ang katotohanan tungkol sa Holy Spirit. Niled siya ng Holy Spirit. John 14:16, it says, then Jesus returned to Galilee filled with the Holy Spirit's power. Pinalakas ng Holy Spirit ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Holy Spirit ang nag-lead kay Jesus Christ. Nang si Jesus Christ ay mag-ascend, umakyat sa langit, the Spirit takes His place. Ang sabi sa John 16:7. Mga characters, mga magagandang bagay na makikita natin sa God at makikita din natin sa Holy Spirit. Kasi ang katotohanan, ang Holy Spirit po ay God. Siya ang third person sa Trinity. Ano naman ngayon ang mga titles na nagbibilong sa God at ganun din titles na ibinibigay din sa Holy Spirit? What are the titles of the Holy Spirit? Ang Holy Spirit po ay tinatawag na the Spirit of God sa Genesis 1:2. Tinawag din ang Holy Spirit na Spirit of Christ sa Romans 8:9. Ang Holy Spirit din sa 1 Corinthians 2:16 ay tinawag na Mind of Christ. Tinawag din sa Isaiah 61:1 ang Holy Spirit na Spirit of the Lord. Romans 8:15, tinawag ang Holy Spirit na Spirit of Adoption. John 14:17, ang Holy Spirit ay tinawag na Spirit of Truth. 2 Corinthians 3:17, ang Holy Spirit ay tinawag na Spirit of Freedom, Spirit of Liberty. Isaiah 11:2, the Holy Spirit is the Spirit of Wisdom. The Spirit of Understanding. Same passage po, Isaiah 11:2, the Holy Spirit is the Spirit of Counsel. The Holy Spirit is the Spirit of might. The Holy Spirit is the Spirit of knowledge. And the Holy Spirit is the Spirit of the fear of the Lord. Nagpapakita lamang po ang mga titles na ito na ang Holy Spirit ay merong unlimited power. Kagaya ng power na meron ang God. Kaya, i-consider po natin ngayon, ano ba yung hindi masukat na power ng Holy Spirit na kaya niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin kung hahayaan natin siya na maghari sa buhay natin. Ang mga salita pong ito ay mismong si Jesus Christ ang nagsabi na gagawin ng Holy Spirit sa buhay natin. What are the works of the Holy Spirit? Ang Holy Spirit po na tinawag mismo na the Lord's other self ay mag-a-abide sa atin forever. Sa John 14:17, alam niyo po, ang filosofiya ng mundo na seeing is believing.
pag nakita ko, maniniwala ako. Itong filosofiya pong ito, ang nagiging dahilan kaya imposible talaga sa napakaraming tao na tanggapin na merong Holy Spirit. Na kilalanin ang Holy Spirit at tanggapin ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit po ay invisible. Pero totoo. At ang Holy Spirit ay nag-i-indwell sa bawat believers. Ang sabi sa John 14:17, the Holy Spirit who leads into all truth, the world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But you know Him because He lives with you now and later will be in you. Ang work ng Holy Spirit sa kanyang mga anak, sa mga believer, ang Holy Spirit po ay mag-i-indwell sa bawat believer. Invisible siya sa mundo, pero naghahari siya sa buhay ng mga believers. Ang Holy Spirit po ay nagtitake ng permanent residence sa isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon. The moment na tanggapin natin si Jesus Christ bilang sarili nating Diyos at tagapagligtas, naninirahan ang Holy Spirit sa atin. Kaya nga po, totoo na ang banal na Espiritu ay naninirahan at tayo ay templo ng Holy Spirit. Dapat po tanggapin natin na tayong lahat, yung katabi mo na yan, tingnan mo, alam mo ba na siya ay templo ng Holy Spirit? Naninirahan sa Kanya ang banal na Espiritu Santo. Sa 1 Corinthians 3:16, it says, don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you? 1 Corinthians 6:19 and 20. Your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself, for God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Dahil naninirahan ang Holy Spirit sa atin, kinakailangan pangalagaan mo ang sarili mo. Ang indwelling po ng Holy Spirit ay nag-a-occur the moment na tanggapin natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Hindi po siya nangyayari, yung indwelling ng Holy Spirit, pag 5 years after mong tanggapin si Jesus Christ o pag 10 years na after na lumago ka na, makita na sa'yo. Hindi rin po kinocommand ang indwelling ng Holy Spirit. Hindi rin tayo pinopossess ng Holy Spirit. Ang mga born-again Christian po ay tahanan ng Holy Spirit. The moment na i-accept natin si Jesus Christ as our Savior. Ang indwelling po, yung salitang indwelling of the Holy Spirit ay hindi po nag-i-indicate ng direction sa buhay, kundi position ng Holy Spirit sa buhay natin. At kung naninirahan sa atin ang Holy Spirit, ang tanong, posible ba na umalis ang Holy Spirit sa'yo? Tanungin mo nga yung katabi mo. Nasa Kanya pa kaya ang Holy Spirit? Tanungin mo nga. Delikado pag sumagot niyang, naku, hindi ko na po alam. Kasi ang Holy Spirit po ay pwedeng umalis. Sabi natin kanina, nag-i-indwell siya sa bawat believer. Pero, pwede siyang umalis. Sabi sa 1 Samuel 16:14, now the Spirit of the Lord had left Saul. Si Haring Saul, matapos gumawa ng iba't ibang mga bagay, anong sabi sa verse 14 ng 1 Samuel 16? Iniwan siya ng Holy Spirit. Pwede pong umalis ang Holy Spirit sa atin. If magigrieve siya. If malulungkot siya. Paano nagigrieve ang Holy Spirit? Ephesians 4:29-32 says, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live.
Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another just as God, through Christ, has forgiven you. Bakit nagigrieve ang Holy Spirit? Bakit umaalis ang Holy Spirit? Sa halip na mag-indwell na lang siya sa mga believers, aalis siya if ang believer ay namumuhay sa kasalanan. Aalis ang Holy Spirit sa'yo if ini-excuse mo yung sin sa buhay mo. Aalis ang Holy Spirit, magigrieve siya if nag-backslide ka na. Paano nagigrieve ang Holy Spirit? Kung ikaw ay hindi na namumuhay sa holy life, kundi namumuhay ka na sa kasalanan. Kapatid, huwag nating hayaan na malungkot, mag-grieve ang Holy Spirit to the point na umalis na siya. Hayaan natin na mag-indwell siya sa bawat isa sa atin at tayo ay maging templo niya. Pangalawa, the Holy Spirit infills believer. Sabi sa Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Ano po ba ang pagkakaiba ng infilling at indwelling ng Holy Spirit? Kapag ikaw ay filled ng Holy Spirit, ito po ay repeated na experience. Yung paulit-ulit na experience, ang feeling ng Holy Spirit. Ang feeling ng Holy Spirit, laging hinihingi sa Panginoon. Ang feeling ng Holy Spirit ay kinakailangan natin pag meron tayong gagawing ministry. Kapag inuutusan tayo ng Panginoon para mag-minister para sa Kanya. Ang infilling ng Holy Spirit, ito po ay para sa lahat ng believers, pero hindi lahat ng believers ay na-feel ng Holy Spirit. Ang na-feel lang po ng Holy Spirit ay yung yielded to God. Yung sumusunod sa Panginoon. Dahil ang feeling ng Holy Spirit, hindi po ibig sabihin nito that you get more of the Holy Spirit. Ang ibig sabihin ng feeling ng Holy Spirit ay the Holy Spirit gets more of the believer. Samantalang yung kanina, yung indwelling ng Holy Spirit, lahat ng believer ay merong Holy Spirit. Nagdedwell sa atin. Ikaw ay templo ng Panginoon, pero hindi lahat ng believer ay nagkakaroon ng infilling of the Holy Spirit. Pero ito ang sinasabi po ng banal na kasulatan na kinakailangan nasain natin. Gustuhin natin na ma-feel tayo ng Holy Spirit. Paano na-feel ng Holy Spirit ang isang believer? Sabi sa Ephesians 4:19-20, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Pag i-compare po natin yung Ephesians sa Colossians 3, yung word na to be filled with the Holy Spirit, sabi sa Colossians 3:16, let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Kaya nga po, kapag sinasabi natin na gusto nating ma-filled ng Holy Spirit, kinakailangan nating maging obedient sa salita ng Diyos. Tanungin mo nga yung katabi mo, gusto mo bang ma-feel ng Holy Spirit? Sabihin mo sa Kanya, sumunod tayo. Mga kapatid, ang Christian life ay isang supernatural life. Kaya lang, magiging supernatural lang ang buhay natin kung hahayaan natin si Jesucristo
ay kumilos, maghari sa atin. Makikita si Kristo sa buhay ng bawat believer dahil sa indwelling ng Holy Spirit. At kinakailangan, ma-feel tayo ng Holy Spirit. Pangatlo, anong pangatlong work ng Holy Spirit? The Holy Spirit ensures and assures the believer. Sabi sa Romans 8:16, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Ang Holy Spirit po ang nag-i-ensure sa atin na tayo ay anak ng Panginoon. Ito ang nagiging tatak natin. Sa oras na tumanggap tayo kay Jesus Christ, nagkakaroon tayo ng tatak. Ang banal na Espiritu po ang naglalagay sa atin ng tatak, pinakatatak natin, na ibig sabihin tayo ay sagad. Ephesians 1:13-14. Ang sabi doon, when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit. Verse 14, the Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. Ang Holy Spirit, ito ang tatak natin. Ito ang ating seal of salvation. Na kapag tinitingnan tayo ng Heavenly Father, ang nakikita niya ay ang tatak ng Holy Spirit. Kaya nalalaman ng Heavenly Father na ikaw nga ay kanyang anak. Pang-apat, anong work ng Holy Spirit sa buhay ng believer? The Holy Spirit intercedes for every believer. Sabi sa Romans 8:26, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit na manalangin. Nandiyan ang Holy Spirit para mag-guide sa atin kung ano ang ipapanalangin, kung bakit dapat manalangin, at kung iba't ibang mga bagay tungkol sa pananalangin, kung paano ka mananalangin sa Panginoon. Ang involvement po ng Holy Spirit sa pananalangin natin ay mas malalim pa dyan. Hindi lang paano, bakit, saan ka mananalangin. Mas malalim doon ang involvement ng Holy Spirit sa pananalangin natin. Kasi, in our weakness, minsan sasabihin natin, nakikinig ba ang Diyos sa pananalangin ko? Kapag ako ba ay nagpe-pray, nakakarating ba yan sa heaven? Hindi po ito nagiging problema. Kahit kailan, hindi ito magiging problema sa mga believer na mag-doubt kung nakikinig ang ating Panginoon sa ating mga panalangin. Kasi, yung mga bagay na hindi natin mailapit sa Panginoon, yung mga times na mananalangin ka, tapos iiyak ka na lang at hindi ka na makapagsalita sa Panginoon. Ang sabi po sa Romans 8:26, sa passage natin, the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Yan ang promise ng Panginoon sa atin. May mga pagkakataon na hindi natin feel na nakikinig ang Panginoon sa panalangin natin. May mga pagkakataon na hindi natin alam ang sasabihin natin. Minsan hinahanap natin yung tamang salita na sasabihin natin sa Panginoon. Pero dahil ang Holy Spirit ay inside of us, nagdedwell sa atin, then nafe-feel niya yung bawat emotion mo. Alam niya yung bawat iniisip mo. Exactly, alam niya kung ano ang dapat sabihin kahit hindi natin masabi yan sa Panginoon. At tuturuan tayo ng Holy Spirit na magkaroon ng matibay na pananampalataya sa ating Panginoon kahit hindi natin feel na mag-worship, ang Holy Spirit ang gagawa ng paraan para ma-feel mo na itaas ang kamay at mag-worship ka sa Panginoon. Nag-i-intercede ang Holy Spirit para sa iyo. Yan ang work ng Holy Spirit. Panglima, the Holy Spirit instructs every believer. Sabi sa 1 John 2:27,
But you have received the Holy Spirit and He lives within you, so you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teaches you everything you need to know. And what He teaches is true. It is not a lie. So just as He taught you, remain in fellowship with Christ. Tinuturuan tayo ng Holy Spirit sa banal na salita ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Holy Spirit about the things of God. Wow. Ang Holy Spirit ang ating great teacher. Ang Holy Spirit ang ating great instructor. Sa Ephesians 6:17, ang sabi dito, put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang tawag sa banal na kasulatan ay Sword of the Spirit. Dahil ang Bible ay nagtuturo sa atin about God at kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin kung ano ang gagawin natin. Siya ang nagiging guide natin. Sabi ito sa verse, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Sabi sa verse 26 ng John 14. Iga-guide tayo ng Holy Spirit. Pag nakakalimutan mo yung Word of God, ang Holy Spirit ang nagpapaalala sa iyo nun. And the Holy Spirit convicts. Kino-convict niya tayo sa ating mga kasalanan na kinakailangan nating magpakabanal. Ang Holy Spirit ang lagi nagpapaalala sa atin na anak ka ng Diyos. Dapat nagiging light ka sa mundo. Yung meron kang biglang ginawa o bigla kang sumabog at nagalit, tapos bigla mo naalala, ay nako, yung testimony ko nga pala, ang nagpapaalala sa'yo at nagko-convict sa'yo ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Sabi sa John 16:8, when He comes, He will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. Ang Holy Spirit po ay katulad ng konsensya na meron tayo, except hindi siya talaga konsensya. Kasi ang conscience po ay base sa life experiences natin. Ang konsensya ay base sa personal take on morality natin. Kung ano yung alam natin na tama. Yun yung konsensya. Ang Holy Spirit, ang conviction po ng Holy Spirit ay nakabase sa God's morality. May mga pagkakataon na i-convict ka ng Holy Spirit na gawin mo ang isang bagay na hindi mo naman kinasanayan, gawin mo ang isang bagay na alam mong mahirap at ayaw mong gawin, i-convict ka ng Holy Spirit. Gawin mo to kasi ito ang tama. 2 Corinthians 7:9-10 says, now I am glad I sent it, not because it hurt you, but because the pain caused you to repent and change your ways. It was the kind of sorrow God wants His people to have, so you were not harmed by us in any way. For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and result in salvation. There is no regret for that kind of sorrow, but worldly sorrow, which lacks repentance, results in spiritual death. Ano nga bang pagkakaiba ng godly sorrow sa worldly sorrow? Anong pagkakaiba ng conviction ng Holy Spirit sa worldly sorrow? Ang worldly sorrow po ay nararanasan ng isang tao kapag gumawa ka ng kasalanan or yung mga taong nasa loob ng kulungan. Kapag gumawa sila ng kasalanan, nanghihingi sila ng patawad, nagsosorry sila doon sa nagawa nilang kasalanan kasi pinaparusahan na sila. Kasi nararanasan na nila yung maling ginawa nila. Nahuli na sila ng batas at pinaparusahan na sila, nakakulong na sila. Yun po ay worldly sorrow lang. Yung sorrow na nararanasan natin dito sa daigdig. Ang godly sorrow po ay iba kesa doon. Merong ibang mga Christians, palubog na yung buhay sa dami ng mga bad decisions, sa dami ng mga maling ginawa, naging palpak yung mga decisions nila, tapos ginawa nila yung lahat ng yun, nagkasala sila, malungkot na sila dahil sa consequences ng
kasalanan. Inaani na nila, ito po ay worldly sorrow din. Kung ikaw ay anak ng Panginoon, tapos nakagawa ka ng kasalanan, tapos pinapalo ka na sa kasalanan mo, kapatid, mag-ingat ka kung makakasanayan mo na kaya ka lang hihingi ng sorry kapag ikaw ay pinalo na o nararanasan mo na yung consequences ng kasalanan. Ang godly sorrow po ay nagli-lead sa repentance kahit hindi mo pa nararanasan yung consequences ng kasalanan mo. And this repentance ay magli-lead sa salvation at hindi ka magre-regret. Ang Holy Spirit po ang magbibigay sa atin ng guidance, ng instructions. Siya ang magti-teach, mag-guide, magre-remind sa atin at magko-convict sa atin na sumunod sa Diyos. Kahit hindi mo pa nararanasan yung pagpalo. Ang tanong, kapatid, kapag ikaw ba ay nakakagawa ng mali sa harapan ng Panginoon, yung hindi nakikita ng lahat tapos nakagawa ka ng mali, walang nakakapag-rebuke sa'yo, nararanasan mo ba ang conviction ng Holy Spirit? O hihingi ka lang ng tawad sa Panginoon kapag naranasan mo na ang pagpalo niya? Makinig tayo sa conviction ng Holy Spirit kasi ito ang nararapat sa mga Kristiyano para maging malakas tayo at makapagpatuloy ng paglakad sa Panginoon. Pang-anim, the Holy Spirit encourages the believer. Sabi sa verse 16 ng Ephesians 3, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Nagiging powerful tayo as a Christian dahil ng Holy Spirit. Zechariah 4:6, it says, it is not by force nor by strength, but by my Spirit, says the Lord of heaven's armies. Mananalo tayo sa labanan sa pagiging Kristiyano, laban sa mga kaaway natin dahil sa Holy Spirit. Hindi sa kagalingan, hindi sa katalinuhan, hindi sa lakas na meron tayo, kundi dahil sa Holy Spirit. May mga times na mahirap magpaka-Christian. Agree kayo doon? May mga times na ang hirap-hirap sumunod. Pero dahil kumikilos ang Holy Spirit sa akin, kumikilos ang Holy Spirit at nangungusap sa'yo, kaya natin kinakaya ang maging Kristiyano. Ang maging matatag sa ating pananampalataya. Dahil ang Holy Spirit ang mag-e-encourage sa atin na kahit anong mangyari, Christians, palalakasin kita, ang sabi ng Holy Spirit. Ikaw na believer, patatatagin ka ng Holy Spirit. Magtatagumpay ka sa anumang laban, just be faithful. Hayaan mong kumilos ang Holy Spirit sa buhay mo. Pangpito, ano ang work ng Holy Spirit? The Holy Spirit enables the believer. Sabi sa 2 Corinthians 13:14, may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Bakit kailangan natin ang fellowship ng Holy Spirit? Kasi ang Holy Spirit ang mag-enable sa atin para magmahal. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ba may mga pagkakataon na naiinis ka dyan? Pero bakit mahal mo siya? Kasi ine-enable ka ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang mag-enable sa atin, magpapalakas sa atin para makasunod sa kautusan ng Panginoon. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng lakas para makapag-witness. Alam mo ba na kaya ka nagiging holy? Ay dahil din ng Holy Spirit. At naniniwala po ako sa sinasabi ng banal na kasulatan na ang enabling of the Spirit ay paraan para makita natin kung paano mag-work ang ating Panginoon sa buhay natin. Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin, i-enable niya tayo para mag-regenerate tayo. Maiintindihan natin na kinakailangan talaga nating magbago.
kesa sa buhay na meron tayo bago natin tanggapin ang ating Panginoon. Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin para maintindihan natin ang mind of God. Verse 11 and 16 ng 1 Corinthians 2. Sabi doon, we understand these things for we have the mind of Christ. Nire-recreate ng Holy Spirit ang isang believer at binibigyan ng true nature ng ating Panginoon. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit na maintindihan kahit katiting kung ano yung mind ng God, kung paano mag-isip ang ating Panginoon. Dahil kung maintindihan po natin kahit katiting lang kung paano mag-isip ang ating Diyos, then ganun na rin tayo mag-iisip. Kakasanayan natin kung paano mamuhay ng merong Diyos sa buhay natin. Mababago yung mga buhay natin. Tingnan mo yung katabi mo. Kung ang mind of Christ ay nasa iyo, tanungin mo siya, nakikita mo ba sa akin si Kristo? Walang nagtanong. Di ba ang hirap? Pero dahil may Holy Spirit, tutulungan niya tayo. Magbabago ang buhay natin. Magbabago yung buhay ng family mo dahil magiging light ka sa kanila. Magbabago yung workplace mo dahil magiging magandang testimony ka sa kanila at gagaya din sa iyo ang mga co-workers mo at mababago mo ang mundo dahil ikaw ay merong mind of Christ. We have to think like God. Mag-isip tayong katulad ni Kristo. Tutulungan tayo ng Holy Spirit. Dahil habang unti-unting nagte-take over yung isip ni Jesus Christ sa atin, isip ng Diyos sa atin, maraming mga bagay ang pwedeng mangyari. Ano yon? Nagbabago ang priorities natin. Dati-rate, ako dapat ang masusunod. Yung sinabi ko dapat ang gagawin ninyo. Dati-rate, kapag nag-isip ka, dapat ako ang leader dito, ako dapat ang una dito, ako dapat ang sisikat. Ngayon, dahil nasa sayo na ang mind ni Christ, dahil sa tulong ng Holy Spirit, unti-unti tayong nagiging humble. Unti-unti nating sinusunod ang kautusan ni Jesucristo. Nagbabago ang paligid natin dahil nagiging maganda kang example. Ikaw ay kay Kristo, kaya ikaw ay sumusunod. Merong mga nagbabago ng yung napaka-dramatic, yung bigla na lang, pagkatanggap kay Jesucristo, hindi na uminom ng alak, hindi na nanigarilyo, hindi na nagsinungaling, talaga namang naging banal na nga. Maganda yon. Pero kadalasan sa mga Kristiyano, unti-unti ang pagbabago. Hindi dramatic, hindi yung kitang-kita talaga, napakasubtle lang ng mga pagbabago. Ang mahalaga, nagbabago ka. Para kay Kristo. Dapat, kung ano ka nun, iba ka nang ngayon. Unti-unti. Hindi ka nagiging better person dahil kinaya mo. Nagiging better person ka dahil ng Holy Spirit. Hindi ka nagiging matalino sa salita ng Panginoon dahil matalino ka talaga, kundi nagiging matalino ka sa salita ng Panginoon dahil ng Holy Spirit. Binabago niya ang lahat para sa iyo. Ngayon, kapatid, kailangan natin ang Holy Spirit. Sa buhay natin, kailangan ng church ang Holy Spirit. Sa Acts 2:3, sabi doon, then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. Yung symbol ng fire, nakita sa ulo ng mga believers, ng mga apostles, at ng mga disciples. At pagkatapos nilang ma-feel ng Holy Spirit, nagkaroon sila ng transformation. Alam natin, at sinasabi ng banal na kasulatan, kung ma-feel ka lang ng Holy Spirit, kung hahayaan mo lang na maghari sa iyong buhay ang Holy Spirit, magbabago ka at magbabago ka.
Katulad sa Acts, yung mga fishermen, yung mga dating prostitutes, yung mga dating mga religious leaders, yung mga tax collectors, iba't ibang mga kapamilya, kamag-anak, kakilala, nagbago silang lahat. At naging united group, ito po ang kauna-unahang church. Before the Pentecost, yung mga disipulo, takot sila lagi. Nagtatago sila. Umaatras sila sa laban. Wala silang pananampalataya. Pero pagkatapos nilang ma-feel ng Holy Spirit, nagsimula silang magkaisa. Alam mo ba kapatid, na isa sa mga tatak na filled ka ng Holy Spirit, kaya mong makiisa sa kung sino man ang kapatid mo sa pananampalataya. Kaya po nagpapatuloy ang church dahil din ng Holy Spirit. Hindi dahil ng mga magagaling na leaders. Dahil yan ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang nag-i-indwell, infills, nag-i-ensure, nag-i-intercede, nag-i-instruct, encourage, at nag-i-enable sa kanyang mga anak. Hindi po mga programa ang nagtatransform sa buhay ng mga tao at ng church. Nagkakaisa sila dahil sa Holy Spirit. At dahil merong Holy Spirit, na e-empower sila na mamuhay sa Panginoon. Makikita natin sa Acts na nung maramdaman nila ang Holy Spirit, ma-feel sila ng Holy Spirit, yung buong room na filled ng Holy Spirit. Na filled ng presence ng Holy Spirit. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng Holy Spirit, kung i-feel ka niya, buong-buong ikaw. Hindi yung isang part mo lang. Hindi yung lalawakan mo lang ng konti. Ang gusto ng Panginoong, buong-buong ikaw ang i-feel niya. Si Ignacy John Paderewski po ay isang Polish pianist, composer, politician, na naging spokesman for Polish independence noong 1919. Naging Prime Minister ng Poland. Meron pong isang concert na gaganapin siya doon sa kanila na tinawag at pinamagatang Paderewski Concert. At nung malaman ito ng isang nanay na gustong-gusto niyang matuto ng piano yung anak niya, para ma-encourage, sabi niya, attend tayo. Preschooler pa lang yung bata. Sabi ng bata, ayaw ko dyan, mukha namang matanda. Hindi ako mag-e-enjoy, mami. Sabi ng nanay, hindi, isasama kita sa Paderewski concert. So sinama niya yung bata. Umupo sila doon sa unahan. Nung nakaupo na, hindi pa nagsastart yung concert, sabi ni mami, naiihi ako. CR lang ako. Diyan ka lang, huwag kang tatayo. At iniwan niya yung bata na nakaupo. Yung bata, syempre, preschooler, lumingalinga, sabi niya, mamamasyal muna ako, naiinip ako, puro matatanda yung nakikita niya mukha, mga kasama niya. Naglakad-lakad siya hanggang sa makakita siya ng isang pintuan na nakalagay ay no admittance. Pinasok niya yung pinto. At nag-announce na, magsisimula na ang concert pagkatapos ng 2 minutes. Si Mami, dali-daling lumabas ng CR. Pagbalik niya doon sa upuan, wala na yung kanyang anak. Hinanap niya. Biglang tumugtog na at bumukas na yung tilon ng stage. Pagbukas ng tilon, wow, nakita na may isang bata na nakaupo sa piano. Nagpalakpakan agad yung mga tao. Yung bata, nakangiti. Yung anak niya, nandun sa gitna ng stage, tumugtog ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Habang tumutugtog yung bata, yung nanay napapaupo na sa sahig, hiyang-hiya. Tapos, lumabas na si Paderewski. Lumapit na sa bata, sabi ni Paderewski sa bata, sige, tuloy mo lang ang pagtugtog. Diretso lang yung bata ng pagtugtog ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Then umupo sa tabi niya.
ang master pianist. Tumugtog sa kaliwang kamay, tumugtog sa kanang kamay. At yung mga audience, na kanina pa lang ay napapangiti at natatawa dahil yung opening song ay Twinkle, Twinkle, Little Star. Ngayon, talaga namang hangang-hanga sa ganda ng tugtog na naririnig nila. Nagpapalakpakan sila at hangang-hanga sila. Hindi lang kay Paderewski, kundi pati doon sa bata na tumutugtog. Pagkatapos ng concert, sa dami ng tinugtog ni Paderewski, ang naalala ng mga tao, Twinkle, Twinkle, Little Star. Dahil nakita nila na kahit pala isang simpleng tugtog, pwedeng maging magarbo, pwedeng maging kahanga-hanga kapag katabi mo ang isang master musician. Tayo pong mga Kristiyano, may mga bagay na hindi natin talaga kayang gawin. Kahit nga kinasanayan na natin pumapalpak pa rin tayo. Pero alam mo ba, na kung hahayaan mo, na ang Holy Spirit ang makasama mo, magugulat ang lahat ng tao na nakapaligid sa iyo. Mamamesmerize din sila. Dahil iba pala kapag ang isang Kristiyano ay kasama ang Holy Spirit sa buhay niya. Sa Acts 2:2, sabi doon, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Nang kumilos ang Holy Spirit sa buhay ng mga alagad, it filled the whole house. Nang galing sa Diyos Ama, kumilos ang Holy Spirit and it filled the entire house. Kapatid, ang Panginoon, He will never share His glory. Ang gusto niya, buong ikaw. Kaya mo bang i-offer sa Kanya ang buong ikaw? Kaya mo bang hayaan na paghariin ang Holy Spirit sa buhay mo? Dahil kung gagawin mo to, magiging matagumpay ang buhay mo. Hayaan mong mag-indwell siya sa iyo, infill, ensure, instruct, intercede, encourage ka niya, enable ka niya. Ibigay mo ang buhay mo sa Holy Spirit, sa Diyos, at hayaan mo na kumilos siya sa iyo. At mararanasan mo rin katulad ng naranasan ng batang iyon. Meron palang kakaibang power that lies within you. Tayong lahat ay tumayo. Kapatid, ayaw ng Panginoon nang may kasala sa buhay mo. Ayaw ng Panginoon na isang bahagi lang ng buhay mo ang i-offer mo sa Kanya. Ayaw ng Panginoon yung kalahati lang ng buhay mo. Ang gusto niya, all of you. Paghariin mo ang Holy Spirit. Tayaan mo sa pamagitan nito. Masusunod mo anuman ang iniuutos ng Diyos. Dakila naming Panginoon, salamat sa Holy Spirit na ibinigay mo para kayanin namin ang maglingkod sa iyo. Para kayanin namin ang mag-minister. Para kayanin namin ang makasunod. Para magawa namin, Panginoon, ang mga pinapagawa mo. Jesus Christ, salamat. Dahil hindi mo kami iniwan na nag-iisa. Andiyan ang another advocate, ang Holy Spirit, para mag-guide, para magturo, para mag-enable sa amin, para mag-instruct sa amin. Salamat po. Holy Spirit, sa oras na ito, Ikaw ang maghari sa buhay namin. Eto kami buong buo, ini-offer namin sa iyo.
ikaw ang mag-indwell sa amin. Ang buong buhay namin ay para sa iyo at susunod kami. Alam namin kakayanin namin sumunod kung ikaw ang naghahari sa amin. At katulad ng bata na yon, O God, yung mga simpleng kaya namin gawin, mamemesmerize ang lahat. Dahil magagawa namin ito at hahanga sila sapagkat merong power that lies within us. At ikaw yon, Holy Spirit. Maghari ka, manguna ka, masunod ka sa amin. This we pray in Jesus' name. Amen. Napakaganda pong paalala sa atin yung message ngayong araw na ang Holy Spirit ay sobrang halaga ng ginagampan ng role sa atin bilang mga Kristiyano. And alam ko po na na-bless po kayo sa napakinig nating mensahe ngayon. Amen po. At dahil po tayo ay na-bless, alam ko pong excited tayo sa sunod nating gawain, which is yung pagbibigay. Simulan ko po sa isang kwento. Meron pong magtatay na nag-road trip. Kumbaga po parang banding ng magtatay. And yung bata po, yung anak niya na lalaki ay 8 years old. Sila po ay, yun lang, road trip, nanonood ng mga nadadaanan nila sa paligid. Tapos mamaya, biglang dumaing yung bata dun sa kanyang tatay. Sabi niya, Daddy, nagugutom ako. Pwede bang magmerienda muna tayo? So yung tatay, syempre, pinagbigyan yung anak. Dumaan sila sa isang fast food na resto, tapos tumigil sila doon. And iniwan niya muna yung bata doon sa isang table doon sa resto. So umorder siya doon sa may counter. Pagbalik niya, may dala siyang isang bucket na french fries. Punong-puno yun. So yung bata, excited. Tuwang-tuwa siya, yung bata. Tapos, yung tatay, natutuwa siyang panoodin yung anak niya kasi enjoy na enjoy kumain yung anak niya ng french fries na binili niya. So habang pinapanood ng tatay yung anak, nag-attempt siya na dumampot ng isang french fry. Pero yung anak, pinalo yung kamay niya. Sabi nung anak, Daddy, akin to lahat. Bumili ka ng sayo. Sabi ng gano'n ng bata. So, yung daddy, parang nagulat siya, parang medyo nasaktan na nalungkot. Tapos sa biyahe nila pa uwi, nag-iisip yung daddy habang nagdadrive. Sabi niya, isa lang naman yung gusto kong kuhanin. Isang maliit lang naman. Isang pirasong french fry lang yung gusto kong kuhanin. Hindi ako nabigyan ng anak ko. Hindi niya ba alam na sa akin lahat galing yun? Ako ang bumili nun. Pwedeng-pwede ko yung bawiin sa kanya lahat. Or kung gusto ko, pwede kong dagdagan pa. Pwedeng bumili ulit ako ng isa pang bucket na french fries para masiyahan talaga siya ng sobra-sobra. And yun po, siguro yung ibang mga magulang dito na nakaka-relate. Siguro may mga instances na yung inyong mga anak, hindi po ako. Hindi, wala pa po akong anak. Yung mga anak niyo po ay, halimbawa, dadampot kayo sa pagkain nila, biglang ayaw kayong bigyan. Yan, siguro po na-experience niyo yun. And siguro po si Lord, minsan, baka tayo ay parang ganun sa bata na yon. Na tayo, hindi natin naaalala, hindi natin na-acknowledge na lahat ng meron tayo ay galing kay Lord at dapat ibigay natin yung portion na hinihingi niya. In fact, pwede pong gawin ni Lord na ang hingin sa atin is 50%. Sa halip na 10% lang, di po ba? 10% lang yung hinihingi ni Lord. Pero dahil tayo ay mahal ni Lord and yung sabi nga, His yoke is easy and His burden is so light. Talagang yung sa pagta-tithes, light lang talaga din kasi 10% lang yung hinihingi niya sa atin. Kung gugustuhin niya ni Lord, sabihin niya, sige, dahil sa akin naman galing lahat ng meron ka, tig 50% tayo, 50 sa'yo, 50 sa akin. Pero dahil ang burden ni Lord ay light lang din, 10% lang yung hinihingi niya sa atin. And nakakatuwa yung sa 1 Chronicles chapter 29 verse 14, sabi ni King David, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Ayun po, makikita po natin yung pag-acknowledge ni King David na lahat ng meron siya, lahat ng akala niya, pag-aari niya ay galing kay Lord. And sabi din po sa Leviticus chapter 27 verse 30, sabi po doon, lahat ng ikasampung bahaging maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. So yung 10% po, atin na po agad
itabi kapag tayo po ay nakatanggap ng blessing sa ating mga sweldo or sa mga students, sa mga baon natin. Pag binigyan tayo ng baon, itabi na agad natin yung 10%. Kasi yung 10% ay para kay Lord. And meron po tayong dalawang sobre. Yung isa po ay itong brown. Ayan. Para po sa tithes and offering. Kasi yung white po ay para sa building fund. Basahin ko lang po yung sa 1 Chronicles chapter 29 verse 1 hanggang 5. Sabi po dito ni Haring David, ipinahayag ni Haring David sa buong kapulungan, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos upang humalili sa akin ay bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawaing kakaharapin niya sapagkat ang gagawin niya ay hindi isang palasyo para sa tao kundi templo para sa Panginoong Yahweh. Dahil dito, sinikap kong magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong, onise at iba pang mahalagang batong pampalamuti at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Hindi lang iyan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. Ulitin ko po, sabi ni Haring David, hindi lang iyan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. May nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula pa sa Ophir at 245,000 kilong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng templo at sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero. Ito po yung gusto ko po sa last part po ng verse 5. Sabi dito, sabi ni Haring David, sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Gusto ko pong itanong din sa inyo ngayon, sino po dito ngayon ang kusang loob na magbibigay kay Yahweh? Kaya tayo po ay magkaloob.
natin na mga kaloob. Father God, tunay na ikaw nga po ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Ikaw ang pinagmumulaan lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya Lord, ang mga kaloob na ito ay sa iyo namin ibinibigay, Father God. Patuloy Lord na i-bless nyo po ang church namin, i-bless nyo po ang bawat isa sa amin, ang amin pong mga business, ang mga trabaho po ng bawat kapatiran, Father God. And Lord, yung mga anak mo na nagde-desire na makapagbigay, Father God, yung mga walang trabaho, Lord, ikaw ang magkaloob ng magandang company na pwede po nilang pagtrabahuhan, Father God, at ikaw ang magpala sa kanila. And Lord, tinataas din po namin sa inyo ang mga tao na maghahawak ng mga salaping ito, Father God. Bigyan niyo po sila ng iba yung talino at karunungan, Lord, upang ang mga salaping ito ay magamit lamang sa ikalalago ng iyong gawain, Father God. And Lord, patuloy na binibigay namin sa inyo ang mga ito with humbleness, Father God, at patuloy na ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maparangalan. We give you back all the praises, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Sabi po sa Psalms 111:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. Ang katalinuhan po, ang knowledge and wisdom po ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po, ang mga Kristiyano talagang ang Lord ang kumikilos palagi at nagbibigay ng katalinuhan sa bawat isa. Ngayon po ay atin pong i-acknowledge at papupurihan ng Lord sa buhay po ng ating mga kapatid na nagsipag-graduate po. Kaya po lahat ng mga graduate po or nag-moving up, ini-invite po dito sa stage. Yan. Atin po kayong ipag-pray-pray. Sige po, this year po, this school year, opo, kahit matagal na, kasi yung iba graduate na ng months ago, kasali po kayo. Or graduate pa lang, sure na. Parito na kayo. Or kahit di pa kayo sure, sige na. Okay lang yan. Ayan, ang Lord po natin ay dakila. Amen. At higit sa, gusto ko lang po kayong i-remind, yung grabe naman si kapatid. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Sometimes, yung blessing ng Lord, pag bless tayo ng Lord, minsan yun na yung pinangahawakan natin instead na ang Lord na. A reminder to each and every one of you, God has blessed us with knowledge and wisdom, pero ang Lord pa rin ang panghahawakan natin sa ating mga buhay. Pagka-graduate nyo ng college, hindi po dyan tapos. Madami pang mangyayari. Ang daming challenges. Minsan, questioning nyo ang sarili nyo. Nasaan na yung pinag-aralan ko? Akala ko ba professional? Akala ko ba graduate ako? Akala ko ba ganito? But ang ating confidence, ang ating security ay hindi nanggagaling sa numbers, sa grades, sa cards nyo. Hindi yan nanggagaling doon. Ang ating security ay hindi manggagaling sa laki ng sahod natin. Hindi manggagaling sa pinag-aralan natin or sa titles na meron tayo. Ang security ay nagmumula lamang sa Panginoon. So even if the world judges you na kulang ka or hindi ka magaling or minsan mafe-feel mo yon, always stand on the truth na pinanggagalingan lamang ay ang word ng God. Amen? Amen. At yung wisdom ay ang Diyos ang magkakaloob. Atin pong i-bless ang atin pong mga bagong graduate. Atin po silang ilay hands. At ang Lord ang mag-guide sa kanila. Let's pray. Father God, we thank you, O God, sa mga kapatid naming ito. O God, salamat, Lord, sa knowledge and wisdom na ikaw, Panginoon, na nakakaloob. God, I pray na patuloy mo silang samahan. Hindi pa po natatapos ang journey. Tuloy-tuloy, and we will continue on trusting you. We will continue on loving you and worshiping you, O God. Lord, higit sa talino, higit sa matataas na grades, higit sa magagandang trabaho, higit sa numbers, O God, we rely on you, O God. At pinagtitiwalaan namin, Panginoon, pinagkakatiwalaan namin, Panginoon, ang Diyos na aming sinasamba. Kaya, Panginoon, despite failures at mga judgments ng mundo, O God, kami, Panginoon,
ay hawak mo at alam namin na may napakaganda kang plano, Panginoon, sa mga kapatid kong ito, Panginoon. Sa mga exams pa po nila na mga kakaharapin, sa testings, O God, sa kanilang life, O God, Ikaw ang magbibigay ng victory in Jesus' name. Sa mga kanila pa pong kakaharapin sa paghahanap ng trabaho or yung mga bata, Panginoon, na haharap sa bigger school or bigger challenges sa kanilang academics, O God, Ikaw ang magiging source ng knowledge and wisdom. But Lord, above all, O God, ang aming pangahawakan ay kung sino ang aming Diyos. Hindi namin kakalimutan ang aming Diyos, hindi namin diyosin ang aming mga pag-aaral, ang aming talino, ang aming education. But Lord, ang aming pag-aaral ay magiging form ng worship namin para sa iyo, Panginoon. Lord, Ikaw may hawak sa buhay ng bawat isang mga batang ito. Ikaw ang patuloy na magbigay sa kanilang favor saan man sila magpunta. And they are heads and not tails. Lord, ito po ang aming declaration of blessing, O God. And Lord, sa ngayon pa lang ay binabalik na namin lahat ng glory, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila sa iyo na aming makapangyarihang Diyos sa buhay. In Jesus' name, Amen. Meron pong gift sa inyo, church. Ayan. Kaya po kung meron pa pong graduate dyan, ayan. Okay po. Pwede pa pong umakyat. Congratulations! Picture po. Huwag mo na pong alis. Praise God. Purihin natin ang ating God. Hallelujah! Hallelujah! Ang Lord, si Yahweh ang ating pastol. At sabi nga, hindi niya tayo pagkukulangin at sapat lagi at siya. Kaya yung pagkapit natin sa God, yung faith natin, go lang, push lang tayo. Hallelujah! Madama ko lamang ang yakap mong lubos. Lalakas ang puso kong ito, nagpapawi lahat ng takot ko. Lilipad na tulad ng agila. Yahweh, Ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Tanging Ikaw ang tugtog ng alaloy sa buong katawan ko. Yahweh, Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. O awit ko kailan pagman ang pag-ibig mo. O Yahweh, narinig ko lamang ang kagandahan mo. Malaman ko lamang na ika'y kasama ko. Ako ay tatayo't isusuko. Alam kong di ako mabibigo. Isisigaw ko sa buong mundo. Yahweh, Ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Tanging Ikaw ang tugtog ng alaloy sa buong katawan ko. Yahweh, Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. O aawitin ko kailan man ang pag-ibig mo. O Yahweh, makita ko lamang ang kagandahan mo. Malaman ko lamang na ika'y kasama ko. Ako ay tatayo't isusuko. Hindi tayo mabibigo. Sisigaw ko sa buong mundo. Ikaw, Yahweh! Yahweh, Ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Tanging Ikaw ang nagtutulog
Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! 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 Salamat, O Yahweh. Dahil ikaw ang revealed God to us. You revealed yourself to us in 3 persons. And Lord, kami Panginoon ay sobrang blessed to know that our God is able. That our God is alive. Our God is moving. At ikaw, Panginoon, ay Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Thank you, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming kalakasan. Thank you, Holy Spirit, for strengthening us, for empowering us to do great things for you, O God. Lord, i-embrace namin yung power na nagmumula sa iyo. I-embrace namin yung authority na nanggagaling sa iyo. Kaya Panginoon, when we serve in our ministry, we will serve with all gladness, with all might. Dahil alam namin na ang Diyos na tumawag sa amin ay makapangyarihang Diyos. Na in the beginning, nandun ka na. Doon pa lang sa chaos, you're already hovering over doon sa kadiliman. And Lord, ano man ang aming pagdaanan sa buhay, ano man ang mangyari, Panginoon, sa buhay namin, Lord, we know that we have the Holy Spirit, the Spirit of God, always ready to create order, to create peace. At Lord, ang lahat na nangyayari sa buhay namin, Panginoon, dadaan sa iyong permission, O Holy Spirit. So we will continue on trusting you, O God. Mananatili kami sa pagpupuri, mananatili kami sa paglilingkod, mananatili kami sa pagtitiwala sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Holy Spirit! Hallelujah! Hallelujah! So Lord, simula ngayon, kapag kikilos ka sa buhay namin, O Holy Spirit, hindi ka namin pipigilan, O God. Lord, we will gladly surrender to your will, to your power. Panginoon, malayang-malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa, O God. Father God, we thank you, O God, for this Sunday morning na binigay niyo po sa amin, na kami, Panginoon, ay magkakasama, celebrating your goodness, your love, your grace, and your presence, O God. In your presence, O God, talagang kapag kami nagbababa dito, Panginoon, nararamdaman namin na ang Diyos namin ay kasama namin. And that is because of the Holy Spirit. And we worship you today, Holy Spirit. We bring back to you all the glory and honor, Holy Spirit. In this church, we acknowledge you, O Holy Spirit, that you are divine, you are God, you are alive, and you are personal to us. Hallelujah. Kaya Lord, Holy Spirit, continue to reveal yourself to us sa aming pamumuhay araw-araw, O God. Hindi ka force lang, hindi ka idea lang. Lord, you are alive and you are speaking to each and every one of us. Kaya Lord, huwag niyo pong hayaan na lumagpas ang bawat araw, matapos ang bawat araw, O God, nang hindi ka namin nakakaniig, nang hindi kami filled and empowered by the Spirit of God. Panginoon, salamat po sa mensahera niyo po ngayong araw. Continue to bless her. Pour out your Spirit on her. Nang sa gayon, marami pang maligtas, marami pang mapagpala, at marami pang maabot ng iyong mensahe, O God. And Lord, to everyone, O God, na talagang nagpapagamit sa iyo,
patuloy-patuloy na kalakasan ang ipagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa. Sa mga nagluluto, naglilinis, sa mga personals behind the camera, O God, mga nag-e-edit, mga teachers, O God, mga Bible study, visitation ministry, bawat isa, O God. Lord, anoint us with your Holy Spirit. At Lord, kami po ay hahayo, Panginoon, with expectation na lagi kang kikilos mightily sa bawat salita namin, sa bawat paghayo namin, sa paggamit mo sa amin sa ministries namin, O God. Panginoon, laging may miracles, may healing, may power, O God. Nang sa gayong patuloy kang mag-glorify, O God. Panginoon, ang church na ito ay sa iyo lamang at kami magtitiwala sa iyo. Mga kapatid, let's take this time to ask God. Yung ating mga personal prayers, ano yung pinagpre-pray mo right now? Sige, itaas mo yan sa Kanya. Walang imposible sa ating Diyos. Ang Holy Spirit, ang God natin, unlimited, powerful, all-knowing, all-present. Kikilos siya sa buhay mo. Praise you, Lord. Panginoon, kami nagtitiwala sa iyo. Binubuksan namin ang aming puso, ang aming mga buhay, so that you can work freely. At ipinag-iisang tabi na namin ang aming will, ang aming mga nais. At Lord, because we know that you know better than us, and that you are all-powerful and all-knowing, ilalagay namin sa mga kamay mo ang aming pagtitiwala. Kumilos ka. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. And may the favor and the goodness of the Father be evident in your life. The grace and salvation be upon you through Christ Jesus. And the baptism and the guidance of the Holy Ghost stay with you so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. This all we claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and all God's children say, Amen.